nakikita ka na humaharang. Para ba kami para papasok na walang camera? Sino nagbigay sa inyo pahintulot na walang camera? Sino nag-instruction? Sino? Sino? Miyerkules, 14 ng Setyembre, araw ng anibersaryo ng Pitag. Muling nalagay sa matensyong sitwasyon ang aming grupo. Ito'y matapos ilapit ng bitag sa tanggapan ng Bureau of Customs ang reklamo ng isang Amerikanong doktor na si Sanders. Una naming tinungo ang tanggapan ni Deputy Commissioner Galant Soriano na kilos prontong tinawag naman agad ang tanggapan ni Remedios Espinosa ng Evaluation and Assessment Division. I will refer to the persons concerned here with a specific instruction to help you out and facilitate the release of your gun. And make sure that you are given an audience. And when this happened, I was truly ignorant about how customs, what kind of rules govern customs valuation procedures. Let me help you out by doing an audit right from the start na pumasok dito. Sino ang mga possible mga tao na hahanap at dadaanan ito? Meldalica, ito ang principal appraiser ng Section 15. Sila sa kanila dumaan. Nasaan si Tamano? I was instructed to... Sino ang sa uli sa iyo para instructed? Sino ang nag-instruct sa iyo ng 1,750? Si Ulit. Sino si Olin? Yung si assistant chief ng... Tawagin mo assistant chief. Sa kalagitnaan ng aming investigasyon, pumasok sa eksena ang babaeng ito. You can talk to the district collector. Inanyayahan daw kami ng district collector na si Carlos So na mas kilala sa pangalang Ding So na pumunta na lang sa kanyang tanggapan sa ground floor. Tumugon agad ang aming grupo. Pagdating sa ground floor, eto ang mga sumunod na nangyari. Hindi. May bilin sa amin eh. May bilin. Pasensya kayo. Ako na lang ako papasok. Isa lang. Isa si Yuki lang. Hindi lang tama. Ikaw, trabaho namin to. Excuse me. You're gonna have a hard time keeping me out. I'm sorry, sir. My stuff. We have instruction. Okay, sige. Keep me out. Sige, lalabas na kami. Tara na. Malula ako, sir. Kasi ayaw kong pumasok. Apalasin mo to. Okay na. Okay, sandali ha. Bigyan mo akong spill. I'm not allowed to come in. Makikita mo itong dalawa. Anong ginagawa itong mga dalawang kulukoy? Humaharang. Iniimbita kami. Humaharang. Ha? Makikita mo katarantaluhan na to. Ano? Pinapasok naman po kayo, sir eh. Pinapasok, nakikita ka na humaharang. Wala lang po camera. Hindi na kami papasok. Para ba kami para papasok na walang camera? Sino nagbigay sa inyo pahintulot na walang camera? Instruction ko sa... Sino nag-instruction? Sino? Sino? Wala ka masabi? O, malis ka dyan. Hindi ako papasok naman sila. Hindi ako papasok. Eto, gusto akong pumasok ng walang camera. May tinatago. Hindi ubra sa amin. Katarantado. Ibitag na sa itaas. Inimbita ako rito. Siguro gusto ko pagtapan sa iya. Ayaw namin umabot sa punto magkaroon ng physical na konfrontasyon. Dahil kung kinakailangan, kaya namin. Hinarang agad kami ng mga lalaking ito na hindi naman mga taga-Bureau of Customs. Makikita ang mga naka-uniforming customs security. Walang magawa. Are we going to be allowed to come inside or not? Habang nagkakagipitan at nagkakatulakan sa labas ang mga security ni Ding So at ang mga outnumbered na security ng Pitag, lumabas na rin ang nag-anyaya sa amin, si Collector Ding So. Makikita, nahagip pa ng aming kamera na lumapit si Ding So ng maayos naman at magpakilala. At nang marinig niyang hindi ako papasok ng hindi kasamang aking mga kamera, dito, biglang nagalit si Ding So at ito ang mga sumunod na nangyari. Excuse me. If you keep me out of here, that's the reason we're here. Sino ka rito eh? Ako na bang kinakalaban? Ikaw eh, anong gusto mo? Isa mo. Keeping me out. Why keeping him inside there?
tila yata inanyayahan kaming bumaba para magkagulo. Hindi, hinahamon ako eh. Hindi, hinahamon ako eh. Nakakalalaki, di ba? Sabihin mo sa labas. Kaya, sabihin mo kay Dingso sa labas. Mag-tension na itong sitwasyon na to. Baka magkabulutan dito. Baka magkaputungan. Baka magkabalian. Umabot sa puntong nahamon na kami. Hindi marunong umatras ang bitag. Tinulak ako ni Dingso. Hinahamon ko si Dingso sa labas. Sa loob ng opisina. Tagaan niyo sa bato, hindi tatayo yan. Ganun to kami sa bitag. Pag hinahamon kami, tinatanggap namin. Again, ayaw namin umabot sa punto na ganito. Kaya lang, pag ganito ang sitwasyon, abay, ayaw namin. Kasi unang-una, kami inanyayahan. Pinapunta sa baba. Kami bumaba. Pagdating dito, nagkatulakan. O, tulakan pa lang. Eh, gusto mangyari, interview sa loob. Pero interview, ang gusto mangyari, walang camera. Hindi naman namin paki-interview sa camera. Sa amin, lahat na ginagawa, nakikita sa camera dahil, trabaho to na pampubliko. Etong departamento, etong bureau na to, gobyerno, walang ano man ang pwedeng itago sa loob. Lalo na pag ang customs yung pinag-uusapan, lagi pinagdududahan. Kaya lang umabot sa punto na ganito, nagdududa ako. This is a public establishment and anybody can come right in. Dingso, madaling pumasok sa gulo. Hindi mo alam ang iyong ginagawa. Wala sa forma at kondisyon ng iyong pangangatawan para makipagbakbakan sa bitag. Madaling gumawa ng eksena sa loob ng iyong opisina. Eh, ang laki naman ng lugar sa labas ng iyong tanggapan kung gusto mo talagang mag-warm up at magpapawis. Maya-maya dumating ang mga customs police na ito. Etong isa, nakatsinelas pa. Mukhang bagong gising at naistorbo lang sa kanyang siesta. May daladalang Armalite na para bang nilusob sila ng terorista. Dumating din ang ilan naming mga kasamahan sa media. Pakinggan ang biglaang pagtaas ng boses ng customs police na ito nang makita ang kamera ng ibang media. Bakit may untoward incident? Teka muna, untoward nga. May untoward incident na nga naganap. Kasi hindi po, nagpupunta. Tama ko pa sa pagpapalapos. Gusto mo bang makita yung sa camera? Kasi ang hindi mo na kayo karapatan ng kolektor namin. May karapatan din siya. May karapatan ka rin. Ngayon, gagawa naman natin ng kantay. Mag-usap lang kayo ng maayos. Hindi naman nagpupuwasan ko nito eh. Tapos ka na. Tapos ka na. Magsasalita na ako. Magsasalita na ako. Kasi kung hindi ka pa tapos, sige pa. Hindi. Pero para sa akin, sabihin ko, hindi ako pumunta rito para maghanap ng away. Ako, pumunta rito ang trabaho. Ngayon, kung iniakala mo, pasagulero kami, nagkakamali ka, wala ka sa eksena. Hindi mo alam ang pinagsasabi mo, tinutubig kong baluntot na mga pinagsasabi mo. Ngayon, yung sinasabi mo, hindi ayon doon sa dokumentong laging nakakasa. Problema kung Malacanang na inaalala yung camera. Kongreso, Senado, yung mga department heads, hamak, Department of Finance, walang problema. Commissioner, walang problema. Bakit yan may problema? Bakit? Terrorist ba kami? Threat ba kami? May problema ka sa security mo. Sinubukan pa ng dalawang kasamahan ko sa media na pag-ayusin kami ni Dingso nang walang kamera. Sa tulong ng mga kasamahan namin sa broadcast, sa TV, si Noel Perfecto at si Jimmy Hill, ako'y pumayag na makipag-usap doon dahil unang-una ayusin na yung problema sa akin. Kung ang problema inaayos doon sa nagangyari, humingi ng paumanhin, humingi doon sa pagtutulak ng pagpaumanhin, okay lang. Subalit, umabot doon sa puntong trabaho ng pag-uusapan. Ayaw pa rin ni Dingso. Pag-usapan yung problema na nandito yung dalawang nag-aantay at sagutin yung mga bagay na dapat sagutin. Eh, trabaho mo. District for customs, and yet, you can't even talk about the problem. Eh, kapareho na nakikita lamang na may problema. Nagdesisyon na lang ang bitag na lisanin na lang ang tanggapan ni Dingso.
dahil walang mangyayari. Ayaw niyang pag-usapan ng reklamong idinulog namin. Ang gusto, no camera. Hindi dito natatapos ang kabanatang ito. Abangan